Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol pa rin sa Focus in One. Sisig lang ang tinda at inaplayan to ng franchising business model. At doon tunay na kumita yung may-ari ng Sisig Hooray. Paano niya ginawa to mga kanegosyo? Tapusin mo tong video ko lalo na kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo. Kung may negosyo ka naman na malamang, isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang DJ, bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Paano lumaki ang Sisig Hooray mga kanegosyo? Ito mga kanegosyo, Focus in One at inaplayan to ng franchising business model. Nung kwento ko lang, nung nagsisimula ako magnegosyo, way back 2015 mga kanegosyo, graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines yan mga kanegosyo. Ang una kong negosyo na nalugi is sari-sari store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, una hindi ako yung may-ari ng produkto, at never magiging grocery store ang sari-sari store kapag lumaki. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin siya. Walang focus in one sa sari-sari store. Ang dami mong benta, ang dami mong inventory. Hindi mo may scale up sa level 2 business model kasi reseller ka dyan. Hindi naman ikaw may-ari ng Malboro, hindi ikaw may-ari ng mga chicherya. Nire-resell mo lang yung mga paninda mo dyan mga kanegosyo. Yes, kumita din naman ako dyan at tumagal yan yung pinakamatagal ko negosyo. Pero hindi natin mapapalaki yung negosyo na yan. At isa sa mga natutunan ko sa pagkalugi ko sa sari-sari store, walang focus in one at hindi natin may scale up sa level 2 business model mga kanegosyo. Ang Sisig Hooray mga kanegosyo, focus lang sa Sisig Hooray. Sila yung may-ari ng recipe, sila yung nag-create, sila yung nagluto. Okay lang kahit gayahin mo lang yung gusto mo magluto rin ng sisig. Okay lang mga kanegosyo. Ikaw may-ari ng recipe, ikaw yung nag-create. Brandingan mo. Kung gusto mo rin magsisig, gawin mong Boss Jepoy Sisig. Walang problema dyan mga kanegosyo. Basta malupet at nasa market ka ng mayaman, naka-focus in one ka mga kanegosyo. Nung kumikita na yung may-ari ng Sisig Hooray mga kanegosyo, in-scale up niya sa level 2 business model yung negosyo niya. Pina-franchise niya yung negosyo niya. At mga kanegosyo, pag papa-franchise ng isang prangkisa ng buong negosyo, kailangan mo ng puhunan dyan. Kailangan mo ng malaking pera sa pagpapa-franchise kasi kailangan magbayad ng consultant niyan. Kailangan may mag-ayos ng mga papeles mo dyan mga kanegosyo. Papa-IP mo yan, intellectual property, may bayad yan, hindi yan libre mga kanegosyo. Kaya lagi kong sinasabi, kailangan na sa market tayo ng mayaman. Kasi yung markup doon mo yan gagamitin kapag nakapag-ipon ka ng pera. Ayan yung gagamitin mong pera sa pagpapalaki ng negosyo mo. Ayan yung pambayad mo sa mga consultant para mapapranchise mo yung negosyo mo. Ang mahirap sa mga negosyante kapag kumita na, ang gagawin nila imbis na i-scale up yung negosyo nila sa level 2 business model, ang gagawin nila magdadagdag ng produkto or magdadagdag ng panibagong negosyo. Mali yan mga kanegosyo. Ang ginawa ng may-ari ng Sisig Hooray mga kanegosyo, pina-franchise niya yung negosyo niya at hindi na siya kumikita sa pagtitinda per se ng sisig. Kumikita na yung may-ari ng Sisig Hooray sa magbabayad ng franchising fee dito. Malugi man yung magpa-franchise o kumita, yung franchising fee hindi mo na marerepand. Automatic profit na yun sa may-ari mga kanegosyo. Ganyan gumagana ang franchising business model mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mo ikaw yung may-ari ng produkto mo, ikaw yung nag-create, ikaw yung nagluto, sa'yo yung recipe, okay lang kahit gayahin mo, ikaw yung nagtahi ng damit, ikaw yung gumawa ng salamin, ikaw yung nag-compose ng kanta. Sunod, brandingan mo. Branding mga kanegosyo. Pangalanan mo
yung produkto mo. At hanapin yung market ng may pera. Tapos nakapokus in one. And then lagyan mo ng sistema. Doon may scale up mo na yung negosyo mo sa level 2 business model, mga kanegosyo. At doon ka tunay nakikita. At kung umabot ka sa dulo na video na to, mga kanegosyo, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to. Comment ka lang kung tagasan ka, mga kanegosyo. Gusto ko malaman saan umabot yung video ko. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi ngayon dahil sa crisis, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.